Hi, magandang gabi kapatid. Bago ang lahat, um, gusto ko magpasalamat muna kay Pastor Ronnie at kay Pastor Byron sa kanilang araw-araw na pagbibigay inspirasyon, of course, sa hindi lamang naman sa akin, kundi sa maraming mga tao na kanilang binibisita, maraming mga tao na kanilang tinutulungan na malinis ang kanilang mga puso. At gayon din, lalo tigit kay Pastor Ronnie na napakatsaga. Every day akong pinapadala ng mga Bible verses. Siguro, sakto na dumating sila sa part ng buhay ko kung saan I really need to strengthen my my spiritual guidance. And of course, ang lagi kong inspirasyon, ang direct to the point na mga turo ni Pastor Byron. So, maraming salamat po doon sa dalawang pastor na naging mabuting kaibigan ko na din. So, as my commitment to them, at alam ko, sabi ko nga, parang bumabait yata ako sa guidance ng dalawang pastor na kasama namin. Ano po? So, ngayon, I promise to have daily reflections from the Bible. Lagi nilang sinasabi, ang kasagutan naman ay nasa isang libro, nasa Bible lang siya. Lalo pa katulad ko, katulad natin, tayo talaga ay nakakasala, tayo talaga ay mga, kumbaga sa jar, kumbaga sa glass, tayo ay mga basag. At unti-unti natin binubuo ang ating mga sarili. And our brokenness are, in different lenses. We might be broke broke man tayo sa relationships, broke man tayo sa career, broke man tayo sa finances. Walang nakakaligtas dyan, kahit ako. Broke man tayo sa relationship natin sa Diyos. So, ayun. So, madami. And I'm excited to see the process, to see how things are and how will it evolve. Yan. So for today, I would like to share with you from the Bible, mula sa aklat ni Mateo, Kapitulo 14, 1 to 21. Ayan. Ang pagkamatay ni Juan na tagapagbautismo. Ang balita tungkol kay Jesus ay nakarating kay Herodes na gobernador ng Galilea. Kaya't nasabi niya sa kanyang mga lingkod, si Juan na tagapagbautismo iyon. Siya'y muling nabuhay, kaya't nakakagawa ng mga himala. Itong si Herodes ang nagpahuli kay Juan. Ipinagapos niya ito at ipinabilanggo dahil kay Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Sapagkat sinasabi ni Juan kay Herodes, bawal na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan. Ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan na tagapagbautismo. Nang sumapit ang kaarawan ni Herodes, sumayaw ang anak na babae ni Herodias sa harap ng mga panauhin. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't sumumpa siyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingiin nito. Sa udyok ng kanyang ina, sinabi ng dalaga sa hari, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan na tagapagbautismo. Nalungkot ang hari
Ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niya na ibigay sa dalaga ang hinihingi nito. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay ito sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila kay Jesus ang nangyari. Ang mahimalang pagpapakain sa 5,000. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y naglakad papalabas sa kanilang bayan at sinundan si Jesus. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon, lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, "Malapit na pong lumubog ang araw at liblib ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo ang mga kalapit na nayon. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis. Bigyan nyo sila ng makakain," sabi ni Jesus. Sumagot sila, "Wala tayong pagkain kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Dalhin ninyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. Nang ipunin ng mga alagad ang natitirang pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kain ng tinapay. May 5,000 lalaki ang nakakain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Sa bahagi po ng ating refleksyon dito sa ating sharing, ang namutawi po sa aking isipan ay yung salitang "huwag tayong mangamba." Bumabalik din po sa isipan natin yung God will always provide. Diba? Kahinaan na siguro ng tao, yung lagi tayong nag-aalala. Diba? Yung lagi tayong may pangamba. Katulad nung ipinakitang katangian ng mga alagad ni Jesus, no? Na parang libo-libo na po yung mga dumarating ng mga tao. Tapos, nagdidilim na po ang paligid at marahil po ay kailangan na po nilang humanap ng kanilang makakain. So yung katangiang yon nag-resonate sa akin yung katangian natin na lagi na lang tayong worried sa maraming bagay. Lagi na lang tayong nag-iisip ng mga bagay na kapos sa ating buhay. At totoo naman, sa totoong buhay naman, kung kung iisipin mo nga naman, talagang wala eh. Yun yung isa sa kahinaan ng puso ng mga tao. Ako ganun din, no? Lagi na lang akong worried sa ano yung susunod, ano yung mangyayari, ano yung kasunod, 'di ba? At ganun din tayo. Ang tendency natin yung laging paano na? 'Di ba? Paano na? Paano na ba yung kasunod? Ito yung mga pangailangan ko. Ito yung mga dapat na meron ako. Ito yung dapat mangyari base sa iniisip ko. Pero
ang ipinapakita sa ating pangako doon sa binasa natin na bahagi ng banal na aklat ngayon ay sabi ng Diyos, huwag tayong mag-alala. Siya yung bahala. Diba? Huwag kayong mangamba. Libo-libo yan. 5,000 ng mga tao o higit pa yung kanyang pinakain. At pagkatapos ng sobra-sobra pa, di ba? Na ipinapamulat sa atin na lagi ka lang namang nangangamba. Ang ibinibigay naman sa atin ng Diyos ay siksik, liglig, at umaapaw. Ito'y isang indikasyon na yung kahinaan natin na lagi tayong nag-iisip, lagi tayong nangangamba, ay aalisin natin sa ating mga puso. At titingnan natin na maganda yung pangako sa atin. Ang pangako sa atin, lagi siyang nandyan, ipoprovide niya. Pero yung pagpoprovide ng Diyos, hindi siya yung tipong magic na ibibigay sa'yo. Diba? Kahit dun sa binasa natin, may ipinagawa siya. Diba? Ibinahagi yung kanyang biyaya na ibinigay, yung tinapay na kanyang ibinigay, hinati-hati niya at ibinahagi. Sa makatuwid, yung pagkakaroon pala natin ay makukuha natin sa pamamagitan ng pagbabahagi. No? Lagi tayong humihingi ng oras. No? Hindi lang naman siya sa pera, kundi lagi tayong humihingi ng oras. Pero pag tayo yung hininga ng oras, wala tayo. Ako, guilty ako dyan. At pinu-workout ko siya. Humihingi tayo ng atensyon. Pero tayo yung hindi makapagbigay ng atensyon. Humihingi tayo ng pahinga. Pero hindi tayo yung makapagbigay ng pahinga. Humihingi tayo ng lakas ng katawan. Pero hindi naman tayo makapagbahagi ng lakas natin. So, ipinapamulat din sa atin dito na bagamat ibinibigay ng Diyos ang lahat ng ating kailangan din natin na magkaroon ng bahagi upang ibigay natin yung meron tayo. Nung binisita ako ni Pastor Byron at saka ni Pastor Ronnie sa aking opisina, marami ako na-realize. Ang isa sa realization ko doon ay kung itong mga taong ito ay isinugo ng Diyos papunta dito sa amin, dun sa aking pinapamahalaan, nang walang kapalit, nang walang kahit anong kondisyon. Ang gusto lang nila ay maibigay ang panahon sa amin at saka sa mga kabataan. Ibig sabihin, yung yaman ng oras ay naibahagi na sa amin. At yun yung laging wala. Madami tayong events ng pamilya. Ako ganyan. Yan yung struggle ko. Hanggang ngayon, binabalanse ko yung oras, yung panahon, yung araw na hindi tayo makapunta. Kasi we are preoccupied with our obligations. Pero, pag tayo naman yung humingi ng oras, marirealize mo din na, parang hindi ko yun nabigay. Ganun din. Pangarap nating magkaroon ng maraming biyaya. Pero tayo mismo, hindi tayo maging biyaya sa iba. No? On a final note, the reflection tonight deals with 3 things. Una, don't worry. Huwag daw tayong mag-worry, sabi ng Diyos. Yung pangamba natin,
ay dahil lang siya dun sa kahinaan natin. Pero pag nagtiwala tayo, mawawala lahat yan. No? Pag nagtiwala tayo sa Kanya. Yung pangalawa, God will always provide everything, material and non-material things. He will always provide. And pangatlo, tinuturuan tayo ng Diyos na while He is providing everything, we shall do the same as well. Diba? Kung gusto nating tumanggap ng biyaya, ay dapat maging biyaya tayo sa iba. Dahil babalik lahat yun sa atin ng siksik, liglig, at umaapaw. Yun lang po, and nawa ngayong gabi po ay mai-TM natin sa ating mga puso yung mga ganung bagay. At sa ating pananalangin po ay maibigay natin ang totoong intensyon natin at matulungan tayong malinis ang ating puso. Hanggang bukas po ulit. Amen.